tatanungin ko lang po kung how do you feel that many people consider your love theme this generation's most popular? Yung pakiramdam ko, what do you think makes it good? Most popular po? Laking bagay po nun, big word po siya. Pero, para po sa akin, we really owe it to our supporters po eh. Kung hindi naman po dahil sa pagmamahal at suporta nila sa amin, hindi naman po kami makikilala din sa iba't ibang lugar at hindi naman din po maririnig ang pangalan namin as Francine as Seth or as Francette kung hindi rin po dahil sa pagmamahal na meron sila para sa amin. Pero syempre po, bilang ganun nga po yung sabi niyo po na ganun kami nakakilala ngayon, nakakakaba rin po kung minsan kasi syempre may mga mas batang tumitingala sa amin. At syempre kung minsan po hindi namin may iwasan na magkakamali kami kasi hindi naman po kami perfecto. Pero lahat naman po ng best namin ginagawa namin kasi syempre gusto po namin magpasaya ng mga tao at gusto rin namin syempre na maganda yung mga maibibigay namin mga kilos o galaw or yung ehemplo namin lalo sa mga kabataan ngayon at sa mga mas bata sa amin. Yun po. Yun po, sobrang pasalamat. Tama po yung sinabi ni Francine. Gusto ko lang din po isama kayo po dahil ito pong ginagawa niyo po, malaking tulong na po sa amin. Yung mga nakatutok niyo pong cellphone, malaking tulong na po yan sa amin at sa pelikula, sa buong team, sa legal. Sobrang na-appreciate po namin kayo at syempre sa mga nagmamahal sa amin since day one. Ayan po sila, nasa likod po sila. Sinuportahan nila kami. Ang dami ng black screening, ang dami ng nakaschedule na pinablock screen ng mga nagmamahal sa amin ni Francine. Mahirap din siya dahil yung mga nagmamahal sa amin, karamihan po, majority is mga kaedad lang din po namin or mas bata po sa amin. Kaya napaka-komplikado po kapag nakagawa kami ng isang maling kilos, isang maling salita, isang maling pindot, isang maling share, isang maling like, isang napaka-komplikado po ng action namin. Pero happy kami kapag nakikita namin na ganun yung feedback sa amin ng mga tao, ganun yung sinasabi sa amin ng mga tao. Ibig sabihin po, may nagagawa kami maganda. At pagdating naman po sa Francette, alam din naman po namin na malayo pa. Kumbaga, simula pa lang po ito po ang simula namin ng My Future You. Malayo pa. At alam po namin na kailangan pa namin patunayan. Wala po kami sa estado na uupo na lang kami at maghihintay kami ng trabaho. Hindi po. May kailangan kami patunayan. Doon kami gigil. Doon kami ganado na may mapatunayan kami. Kumbaga, parang gutom kami sa trabaho in a good way. Hindi dahil gusto namin. Basta talagang dedicated kami sa trabaho namin. Gusto namin patunayan. At ito yung simula. Yun po. Thank you. Thank you, Neil. Next, I see Romel Gonzalez. Andito na rin. Tumabi na sa amin. Thank you, Romel. Ayun, hello sa inyong lahat. Sa cast, my question is, since ang title ng film is My Future You, ano yung specific o eksaktong gusto nyo mangyari o maging sitwasyon ng buhay nyo in your future? Let's start with Binibini Mosa. Ay, Maring Ruben, binibinitan. Kung mangyayari sa akin yung My Future You, ang gusto kong mangyari, I wish that both of my parents are still alive.
because they both died this month of December. It's almost more than 20 years, but syempre kung buhay pa sila, I know that magiging proud sila sa mga nagawa ko sa buhay. I wish, kung may babalik ko lang, gusto ko sa kanila ko to share. Seth, ikaw, anong gusto mo mangyari sa future? Kung specific. Gusto ko po mapagtapos kayo mga kapatid ko ng pag-aaral. Gusto ko po na mapagawa ko na yung bahay ko kasi nabili ko na yung lote. Pwede malaman kung saan. Ayun, and gusto ko na masundan ng my future. Gusto ko na... At syempre, para sa sarili ko rin. Gusto ko makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ko na magkaroon ako ng... Gusto ko magkaroon ako ng, syempre, ng talagang taong magmamahal at kikilalanin ako. And sa tingin ko naman, malapit na. Thank you, Seth. Francie. Gusto kong mangyari sa future ko. Dami. Una po sa lahat, syempre, mabigay ko pa rin yung mga kailangan ng pamilya ko. Sila muna. After that, pwedeng ako na at gagawa ko ng sarili kong path para sa sarili kong buhay. At maybe, pwede na akong mamuhay with my future. Yun lang, simple lang naman po ang gusto ko sa future ko. Basta nabibigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Okay na po ako doon. Yan po. Iyon, thank you. Sundutin ko lang, Seth, ano yung course mo? Ano yung gusto mong tapusin na pag-aaral? Ang pangarap ko po talaga bago ako mag-artista, maging seaman. Dahil yung isa sa mga tito ko ay nasa Bargo na ako. So parang magiging lang ako doon alalay, errand boy. So kahit hindi ako makapag-college, kasi panagad ako ng barko. So yung utak ko naka-ready na doon. Eh bigla pa ako nag-audition ng PBB. So ngayon po ang naisip ko naman piloto. Gusto ko pong magpiloto. Pero ayaw pa naman, alam ko sa sarili ko na baka hindi ko matutunan ang pagiging piloto. Ayoko pong mag-aral, tapos sasayangin ko lang yung pangaral ko. Gusto ko po bago ko pumasok sa eskwelahan, school ang talagang nasa, kumbaga may tapalodo ko sa kabayo, gano'n. Para isa lang yung nakikita ko, school lang. Ngayon po medyo, kagaya po niya na, saka sa piloto po kasi, mahirap po, wala naman po modular Kailangan po talaga pumasok oras po ang magiging piloto. Kailangan pong maglaan ng oras para makuha mo yung mga lisensya ng pagiging piloto. So, sana makakuha ako ng panahon o makahiram ako ng panahon. Pero ngayon, hindi ko pa po, mas tututukan ko ng pelikula ko po. Mag-aaral ako, hindi pwedeng hindi ako makagraduate. Thank you and congratulations. Thank you, Romel. Let's call in Florencio Husay. Hi, this question is for Derek and Francet. So, napansin namin ngayon for the movies, really family-oriented, it's everyone. So, ano masasabi nyo na rated G yung movie nyo? Good news yun, grabe. Ibig sabihin, lahat welcome. Lahat pwedeng manood, buong pamilya, pwede pumasok ng sinihan. Sobrang siyang advantage ng pelikula. Sobrang good news yun. Parang naramdaman ko yung pagkabata. Kasi dati, sobra rin po akong naging fan ng MMFF nung hindi pa po ako artista. Hindi kumpleto ang Pasko namin kapag hindi kami pumupunta ng sinihan. Tapos mamimili po kami ng mga pwedeng panoorin. At kapag gusto namin ng isang palabas, ang rason ng airmat ko, bawal yan kasi aragan yan, aragan ko. So, ay sayang. So, ang ano namin, doon kami sa mga
pang rated G. So parang kung nalaman ko na rated G, mas ay, okay ito Parang lahat talaga, pamilya talaga. Kumbaga, yung mga nanay, syempre, yung nanay ko rin, gusto kong sumaya Gusto kami sumaya So, talaga sasamahan. Diba? Yun ang pambata, pampamilya na pelikula. Ako po, kaya nagsabi ni Direk, good news po yun. Kasi, syempre, kami po, first film namin to together, tapos napasama sa MMFF this year, tapos for everyone pa. Talagang parang another side na naman from him na itong pinagpaguran nyo, itong pinaglaanan nyo ng lahat ng pagod nyo, yung binuhusan nyo ng pagmamahal, pwede nyo nang ibahagi sa iba. Pwede nilang maramdaman yung love ngayong Pasko. Kasi yun naman po talaga tuwing Pasko, yun ang importante para sa akin. Iba yung masaya ka lang Pwedeng masaya ka lang pero may kulang sa loob mo. Kaya nung nalaman din po namin na rated G, parang ang saya kasi lahat pwede mong hilahin manood sa sinihan Pwedeng kiligin kayo, umiyak, matuwa, lahat na siya. Kaya po, it's a great news, it's a great blessing. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Standby na po yung ating next batch. Sina Janice Navida, Morley Aliga, Jojo Panaligan, Gorgie Rula, and Bix Almacen. Now the next question will come from Tonton Serino. Actually, very beauty pageant yung question. So kung hindi nyo sasagutin yun, pero may next question na. Anyway, sa movie kasi, for Franceta, may chance na baguhin yung past para sa isang future. So, kung kayo ba mabibigyan ng chance na baguhin ang past, alin doon ang babaguhin niya? Either friendship ba yan, relationship ba yan, or love life, career, or... Wala po akong babaguhin. I know. Parang ready naman ako na wala kang Wala po talaga. Masaya po ako sa lahat ng nangyari kasi natuto po ako doon. Ako po naniniwala ako na huwag na natin i-cheat yung future natin with our past. Kasi kaya nga tayo nag-move forward kasi yung mga better days, hinihintay na tayo. So, kung ano mang mga napagdaanan natin, tao man o experiences, iwan na natin yun doon. Kasi magpasalamat tayo sa lesson na iniwan nila sa atin. Kasi yun naman yung para po sa akin kasi, yun talaga yung magiging guide mo rin, yung kasama mo habang tumatagal ka sa mundong to. Yung mga mistakes mo, yung mga lessons from those mistakes, at yung mga taong handang tumulong sa'yo. Kaya, lahat ng meron sa past, thank you, goodbye. Yeah. Seth. Siguro po ako, wala rin. Okay. Yung past ko kasi, past natin lahat, yun ang humubog kung ano tayo ngayon. Correct. Siguro kung babalikan mo yung past mo, yun ang siguro magre-reminisce ka. O kaya, kung naguguluhan ka sa isang problema, babalikan mo yung mga past mo, kung ano yung pwedeng makatulong, ano yung pwedeng leksyon na pwedeng mong maalala. So, yun na, wala akong papalitan, wala akong babaguhin kasi kung ano ako ngayon, dahil doon ako nag-grow. Okay, so ready naman ako na wala kayong babaguhin. Pero ito na yung pambawit tanong. When was the last time na kinilig kayo sa isa't isa at anong sitwasyon niyo? Huling kinilig? Kay Seth. Kanina. Kanina. Secret. Kanina po. Hindi kasi bukod sa sinagot niyang sa tanong ko kanina from the press, mas kinilig ako dun sa pagdating niya bumati siya sa akin. Yun. Nang beso kayo? Oh, yeah. Kinilig ka sa beso ni Seth, Ikaw, Seth?
Kagabi. Kasi mag-uusap kami sa telepono. Sinabi niya sa akin na huwag mo isipin na masama ka. Masyado ka lang mabait, kaya ka ginaganyan nila. So, no, walang pinapatamaan. Walang pinapatamaan. Sinabi niya, pinaalala niya sa akin na nakikita niya yung effort ko. Nakikita niya. Kasi sinasabi niya sa akin na minsan sobrang alalahanin niya na ako kasi mas gusto ko na pag sa trabaho, kahit ako lang mag-drive, okay lang. Kahit wala akong kasama, basta alam ko saan ako pupunta, alam ko yung gagawin ko. Tapos, parang nagsabi lang siya out of nowhere ng appreciation message sa akin na nakikita niya yung ginagawa ko, sobrang siyang proud sa akin, bilang kuya, bilang kapatid, bilang anak. Tapos, naisip ko lang na, oo nga no, parang sa dati kong trip sa buhay, ang layo na. Parang, ngayon kaya ko nang pumunta, kaya ko humarap sa mga tao, kaya ko gawin itong mga ganitong bagay. And, na-feel ko na, wow, may nakakita at may nagsabi sa akin. Siya naman nagsabi sa inyo. Opo, siya po ang nag-message sa akin. So, Okay, last na lang, I love you ba kayo sa isa't isa? ano po? Nagsasabihan ba kayo ng I love you? Nagsasabihan ng I love you. Like, tomorrow, pag matutulog na yung isa, or nabusog sa gabi, Siguro ano po, walang I love you. ano lang? Walang I love you. Pag, halimbawa na lang po, mas nandun kami sa good morning, kumain ka na, kung hindi pa kain ka, huwag kang papasok. Tapos pag good night naman, good night, sweet dreams, see you in my dreams. Ikaw naman sagot ka, Francine. So, walang I love you. Mas na ano siya, sweet message lang. What he said. Ano po ulit yung tanong ko? Ako I love you. Hindi po. Wala. So ano lang, dahil nga kayo nag-I love you? Parang mas ano po talaga, appreciation sa isa't isa. Kamustahan ng araw, kwentuhan, paglubog ng araw, laging, okay, pahinga ka na, see you tomorrow. Mas ganun po. Yun. Thank you. Natapang niyo na sumagot, ha? Saan magtanong, doon? Nagkape ka ba? Okay, Janice! Ako, isa pa to. Hinay-hinay lang, ha? Pero mukhang matapang naman sumagot yung dalawa, eh. Pero go mo na. Actually, pa-cute lang ko eh. Kasi may mga pa-advance na siya. Hindi, so i-relate lang natin sa movie. Ako kasi curious dahil medyo matagal na rin yung Francet natin. Pero kayo ba, natagpuan nyo na yung future? And if ever, ano ba yung mga qualities for yung same siya na yung future? Kung hindi nyo ba natatagpuan, ano ba yung mga ilahan? Kung natagpuan niyo yung future, ano yung mga katangian? Yun muna yung una, natagpuan mo na ba? Kasi syempre tayo, di ba, may mga parang pinapangarap tayo, bata pa lang tayo, na ito yung gusto ko makasama sa future. Ngayon ba masasabi mong natagpuan mo? Hindi ko masabi na siya ang future ko eh. Ang siguro gusto kong masabi eh, sana siya ang future ko. So kung ang tanong, natagpuan ko na ba? Hindi ko masasabi. Hindi natin masasabi kung sino yung soulmate natin. Pero ang nasa isip ko, sana siya ang future ko. Pero di ba nararamdaman yun? Na parang ito na yung gusto ko. Ako, yung sa katangian naman, ako ngayon masasabi ko at peace ako. Masasabi ko na masaya ako, kontento ako. So baka nga, siya. So yun, pero wala namang
ano pa, hindi masyadong mamadali. Hindi kami tumatakbo, hindi kami nakikipagkarera. Ano lang kami, ine-enjoy namin yung oras, ine-enjoy namin yung time. Kasi, gusto ko tuloy-tuloy. May problema man, pero malakas yung pundasyon namin. Pinagtitibay namin yung pundasyon namin. Kasi, pag mahina ang pundasyon, ako po, magiging mahirap din. Kasi, gusto ko kaming dalawa, gusto ko na hindi lang hanggang my future view yung pwede namin gawin. Gusto ko na marami pang taon na magsama kami. So, nag-i-invest kami ngayon sa pundasyon ng samahan namin, kung paano kami magsimula. Kung dadalhin man kami sa panahon na siguro pagdating ng araw na magiging kami, bilang lalaki rin, binimake sure ko na siya na talaga. Binimake sure ko yung sarili ko na mamahalin ko itong babae ko kasi deserve niya. Bilang lalaki, isa rin sa natutunan ko yun. Magmamahal ako ng babae at pag nagmahal ako, ibubuhos ko lahat. Mamahalin ko siya, deserve niya. Kung paano siya gustong mahalin, ibibigay ko yun. Kasi kung sa nakikita ko, deserve ni Francine na mahalin siya. Yes. Ayun na, may meanings na tayo. Pero, kasi bago si Francine, pwedeng sagutin mo muna, Seth, ano ba yung mga qualities na gusto mo dun sa makakasama mo na sa future mo? Unang-una, may pananampalataya. Tapos, takot sa magulang. Kasi naniniwala ako na pag ang babae takot sa magulang, ibig sabihin isang malaking posisyon na parang respeto sa sarili. Marunong respeto. Yun ang gusto ko. Na hindi kailangan ng bastos. Na hindi nakakalimutan yung nararamdaman ko. Hindi palagi sa kanya nakatutok yung nararamdaman. Hindi palagi ang binabalid lang yung emotions niya. Gusto ko na sa babae ang nagtatanong kung okay ka lang. Kasi mas maganda na nagtanong kaysa magkikwento ako. Mas parang masarap sa pakiramdam na kahit hindi ka nagkwento, biglang may nagtanong. Uy, ayos ka lang ba? Kesa, kung yan ka, usap tayo, may gusto ko sabihin, wala akong pagsabihan. Parang mas maganda yung marunong magtanong, marunong makiramdam. So, yun po yung mga gusto ko sa magiging future. Yan. Francine, tanong ka na ba siya? Hindi, ikaw, natagpuan mo na ba yung pinapangarap mo makasama in the future? Kung natagpuan ko na, hindi ko alam kung yun ang tamang word, pero hindi ko naman kasi hinahanap po ng sobra. Pero may gusto ako. Siguro mas kesa natagpuan, mas nararamdaman ko na parang siya na. Mas ganun po. Kasi ako naman po, ang gusto ko lang sana sa future ko syempre, ayaw ko nung parang masyadong romantic. Mas gusto ko ng best friends talaga. Pareho nung ine-enjoy yung meron kayo. Yung hindi masyadong mabigat. Yung marunong makinig sa isa't isa. Yung tinatanggap at hindi minamasa yung nararamdaman mo. Yung gaya din po nung sinabi niya na hindi yung sa nararamdaman mo lang ang importante. Yung marunong din magpahalaga sa emotions mo. Yung kayang alagaan din yung emotional or parang well-being mo. Kasi ako po talaga ma-overthink akong tao sa lahat at maalalahanin ako
So, yung mga maliliit na bagay na obserbahan ko, nakikita ko, at minsan may pagka-sensitive ako na to the point na bigla ako tumatahimik. So, sobrang laking punto sa akin nun na yung future ko, best friend ko rin, kasi alam kong kilala niya ako. Yung may respeto hindi lang sa akin, kundi sa mga magulang ko lalo at sa pamilya ko. Kasi kung kaya niyang respetuhin ang pamilya ko at ang pamilya niya, syempre, mas alam kong doble yung respeto niya sa akin at yung pagmamahal. Especially kapag ka maalaga sa pamilya at merong pananampalataya sa Diyos. Yun po. Yun na. Eh sabi ni Seth kanina, sino daw? Nagtatanong pa. Sabi sino daw? Parang qualified ka ako doon. O, yun. Diretsa ka na yun, Francine. Wala namang competition eh. Ay! Salvo! Pwede ba may bonus question na lang ito Kasi syempre mga love teams, di ba, ini-expect ng fans na mauuwi in real life. So kayo ba, nadadala kayo sa pressure ng fans? Hindi po. Hindi. Nung mga nakaraang buwan, medyo hindi kami nagpo-post po sa mga social media account namin. Kasi meron din naman po kaming ginagawa. Parang naging parang dami, siya nag-aaral, ako rin po nag-aaral. Ginawa namin yung My Future You, nag-music ako, nag-record ako ng mga kanta. Nababasa namin sa mga Twitter, sa mga comment na, magkaaway ata yung dalawa. Sobrang fan service naman ang dalawa. Ganyan. Ba't di sila nagpo-post? Meron pa bang Franse? Yun ang laging tanong. Nababasa namin yun. Pero ang hindi nila alam, okay kami. Okay kami. Dumadalaw ako sa bahay nila nang hindi namin pinupost. Pero kahit ganun, hindi namin nakakalimutan po na artista kami. Na kailangan namin, kasi ang mga nagmamahal sa amin, pag nakita nila sa mga posts namin na masaya kami, happy rin sila. Pag nakita nilang tahimik kami, nag-aalala sila. So, alam po namin na artista kami. At para rin sa ikakatuwa nila, ikakasaya nila, at deserve din naman nilang pasayahin namin sila. Nagpo-post kami, pero paminsan-minsan lang. Pero yung mga nakaraan, medyo hindi, di ba? Medyo hindi. Eh ngayon, ganyan, binubusog namin sila sa ganito. Tapos may nagbabasa pa rin kami na hindi naman ganyan, ganito. Hindi nyo kasi alam. Next question po. Thank you. Thank you, Janice. Okay, let's move to the other side. Si Morley Alinio ang next na magkatanong. Morley! Yes, magandang hapon po muna sa inyo lahat. Ayan, ang question ko ay ito. Sa panonood ng sinihan, particular na dito sa darating na Metro Manila Film Festival, economically, sa dalawang ticket lang, karamihan, dalawang ticket o tatlong ticket lang yung nabibili dahil mahal ang sinihan. Sa palagay ninyo, kasi patanong lang ito, no? Sa palagay po ninyo, bakit ang My Future ang dapat panuorin? My Future You ang dapat panuorin ng mga tao. Next question. Next question na agad, no? Yun na muna, Morley. Let's ask, Mosam, ito muna. Bakit ito ang dapat unahin? Sa totoo lang, nung pinag-aaralan ko yung Metro Manila Film Festival itong mga nakaraang taon, very first time na meron rom-com. Di ba? Na ganito yung genre niya. First time. So, is this fantasy romance, direct, Chris? Fantasy? Yes. Fantasy romance. First time kasi, bakit siyang dapat sana mauna na panoorin? One, general patronage. You can bring your family. Christmas is about family. Second,
this is the Gen Z. Ito ang mundo nila ngayon. So rather than to feel horrified, sad, lonely, and overthink of the future or the problems of the world, I would rather watch rom-com today because I want to feel young. Direct? Bakit ba may Pasko? I mean, is for the family. Tsaka pag Pasko, we want to feel good. So I guess sa part na yon, nasi-serve yung purpose ng pelikula kasi the whole film is really feel good and it's for the entire family and it's rated G. I mean, I think enough na yung mga options na yun or answers na yun para panoorin siya ng masang Pilipino. It's for everybody. Jin? Bakit siya dapat panoorin? Unahin. Unahin. Oo, bakit dapat na? Pagsabihan una mga bata. Bakit siya dapat unahin? Ayoko po maging like super biased yung sasabihin ko. Kaya yung sasabihin ko po katotohanan na. Ito po my future you kasi as kami na mga Gen Z, as napapabilang sa generation na mas kinukuha din ang mga opinion namin. I think isa to sa mga pagiging role model din namin sa lahat na okay lang na maging masaya ka or hanapin mo yung future mo, yung special someone mo, pero wag mong kakalimutan kung saan ka unang natutong magmahal, kundi dahil sa pamilya. At dahil Pasko po, syempre, di ba po meron tayong mga kapamilyang nasa malayong lugar or galing sa abroad nagtatrabaho. So this is the perfect time na to feel good this Christmas and to feel the love of Christmas. Kasi, di ba po ngayon kasi nasabi natin lahat na parang iba na yung ihip ng Pasko parang hindi na katulad ng dati. Kasi, pansin ko parati tayo na mag-iisa sa buhay ngayon. Mag-isa natin inaharap lahat ng pagsubok ng buhay natin. Hindi na tayo humihingi ng tulong sa mga magulang natin o mga kaibigan natin. So parang ang lungkot, hindi natin ma-feel yung kasiyahan ng Pasko. Yung love na nag-uumapaw na nakasanayan natin na bakit ba nawala. So sa my future, yung gusto namin yun ibalik sa mga feelings nyo. Kasi yun naman po talaga ang kahulugan ng Pasko yung maging masaya ka at buo ang pamilya mo, lalo pat kasama mo ang special someone. Yun po. Thank you, Jin. Steph? Yung my future you, way siya para magkaroon ng bonding ang pamilya. Dahil rated G siya. Ang saya sa pakiramdam na bilang bata, matatandaan mo kung ano yung pinigulang pinanood niyo. Kasi pag tumanda na tayo, ang diwa ng Pasko, medyo nag-iiba po. Pag lalong patanda tayo ng patanda. Nung Pasko pag bata tayo, tapos pag nag-Pasko, iba ang dating Parang napakasaya, caroling, mag-short pa ng piso, mag-aaway, diba? Tapos sa umaga, bibisita kayo sa mga tita nyo, ninang, ninong, tapos kapag nakakota na, o takbo na ng sinihan, di ba? Magiging way siya para magkaroon ng bonding, magkaroon ng litrato, magkaroon ng kwento, yung Pasko ng mga kabataan. At gano'n na rin sa mga magulang. Na ang Pasko nila, nabuo kami, nanood kami ng ganyan. And ito rin kasing pelikulang to, tinuturuan tayo na maging kontento sa bagay-bagay. Kasi ngayon sa panahon natin, parang ang daming hiling, ang daming distraction, ang daming nakakagulo, masyado nang malawak.
ang kaalaman o ang nararamdaman ng tao. So dito, tinuturuan tayo maging kontento. Na kung paano nga, pabalikin ka sa past, papuntahin ka sa future, anong gagawin mo? And hindi talaga nawawala dito ang kwento ng pamilya. Kagaya po ng sinabi ko dito na yung character ko dito, di ba, direct na isa akong adopted. Di ba? Ang hindi ko sinasabi ang makaka-relate lang is yung mga adopted. Ang makaka-relate dito is pamilya. Ano ba ang pamilya? Dugo o banda? Yun siya. So, para nga sa akin, magkakaroon ng memories ng pamilya. Ang mga batang yun magkakaroon ng kwento pag bumalik ang pasukan. At kapag tumanda sila, mamimiss nila yun. Yung ganong bonding. Thank you po. Thank you, Seth. Uy, tuwang-tuwa sila si Seth dito sa table na to. Kasi yung the way you answer daw talaga, no? Napakatotoo, relatable. Di totoo yung sinabi mo na talaga every Christmas na after mag-uwi ang Aguinaldo, tatakbo sa sine, di ba? Lahat tayo dumaan doon. Nalimutan na sa mga di ba? Lahat tayo dumaan doon. And kung dati, kayo yung mga batang yon na tumatakbo sa sinihan after mag-uwi pa Masko, ngayon kayo na yung panonoorin. Magkakaroon sila ng letrato na mapupost nila kahit saan, makikita, at tanda nila, nandun na yung letrato na yun. Right. Ganda. Seth, salamat. Yeah, Jojo Panaligan now here. Francet, para sa inyo, kapatid na question lang, ano ang message naman ng story, relevant sa Pasko? It could be about time or love na relevant sa Pasko. Sorry po. Any Christmas message? May it be for family, for yourself? Okay. Siguro po unahin ko yung message for the family. Kaya nga po sabi ko kanina, lalo po ngayong Vermont, lahat tayo busy kumayon para sa Pasko marami tayong handa at para marami tayong makakain o mapupunta, mapapasyalan. Para po sa mga pamilya ngayon, ang mensahe ko sa inyo para ngayong Pasko sana buo po kayo, sana buo po tayong lahat ngayong Pasko. Sana masaya tayo nagsasalo-salo, sana mabalik natin yung nostalgic feeling ng Kapaskuhan. Lalo kapag lahat tayo nagsasama-sama, tapos as in sineselebrate lang talaga natin mga palaro, mga agawang panyo. Kasi pansin ko po sa mga bata ngayon, lahat naka-iPad na nawawala yung talagang quality time with your family, with your loved ones. And siguro sa mga may special someone dyan, I think this is the perfect time na dalihin nyo yung girlfriend or boyfriend nyo or kung nasa ligawan stage kayo. Kasi ano siya, ang My Future You, hindi siya namimili ng tao. It's for everyone po talaga. Mas masaya siyang panoorin ng kasama mo yung mahal mo sa buhay kaysa sa napag-iisa ka. Kasi parang yung love na nanggagaling dun sa pelikula namin, gusto namin mahawakan din kayo at ipasa niyo yung love na yun sa mga mahal niyo sa buhay. Kasi sa pelikula po namin, hindi lang naman romance ang gusto namin ikwento Ito ay about sa, gaya ng sabi ni Seth, ang pagiging kontento sa pamilya or sa kung anong meron ka ngayon, yung pagpapahalaga sa present time. Yung wala ka ng ibang hihingin pa kasi kontento ka na at grateful ka sa kung anong binigay sa'yo ng Diyos ngayon. So, ang sa akin lang, ang pinakamensahe ko sa inyong lahat, sana kasama niyo ang mga mahal sa buhay ngayong Pasko at sama-sama kayo nagsasalo-salo sa Noche Buena. Thank you, Chin. Advance Merry Christmas. Si Seth, ikaw, Christmas message. Ano ang kadikit na salita ng Pasko? Pamilya.
Walang hihigit sa Pasko pag masaya ang pamilya. Wala ka nang ibang hihilingin pa kapag masaya ang pamilya mo. Wala na sa mundong ito, wala ka nang hihilingin pa iba kapag masaya po ang pamilya mo. At buo, kumpleto, ligtas. At gaya po ng sinabi ko, ang message talaga ng pelikulang ito, ang pamilya, pwede mo makuha yan sa kaibigan, pwede mo makuha yan sa katrabaho, pwede mo yan makuha sa, sa mahal mo sa buhay. Minsan nga sa strangers. Diba? You find family. Diba? With strangers. Sa mga tambay, pwede kang makakuha ng pamilya. Lahat, at yung pagmamahal po yun. At yung pagiging kontento sa pamilya, napakalaking bagay na kontento ka sa pamilya mo. Wala kang hinihiling na iba. At yung pamilya mo, kontento rin, nararamdaman mo rin sa kanila na kontento rin sila sa kung anong meron kayo. Right. Kasi ang hirap naman nun na kontento ka pero bakit sila hindi kontento? Diba? Nakikita mo na, kontento ako, pero parang kayo naghahanap kayo, may kulang ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na okay ka, tapos nakikita mo na okay din sila. Napakalaking bonus na yun. At sa pelikulang to, makikita nyo po yun. Makikita nyo yun. Lalo na sa karakter ni Lex, na walang ibang hiniling ang magulang dito ni Lex kung hindi maging masaya si Lex. Maging matupad niya ang pangarap niya, maging masaya siya sa buhay. Napaka-supportive ng pamilya dito ni Lex. At kapag pinanood to, marirealize din ng mga kabataan na yung magulang natin, isa lang naman ang gusto sa atin. Maging successful tayo sa buhay. Yung mga nangyari sa kanila, sana hindi mangyari sa atin. Kanya-kanyang paraan ang bawat magulang kung paano nila ipapakilala ang mundo sa kanilang anak. Ang mundo ay mapalaki. So lahat ng magulang, iba't iba ang way nila para ipakita ang pagmamahal, ipakilala ang mundo sa bawat anak. Pero walang magulang, naniniwala pa rin ako na bandang huli, walang magulang ang hindi nakakaramdam ng konting kirot kapag nasasaktan ang anak nila.